Kumakain ka rin ba ng dahon ng sili? Alam mo na rin ba ang mga babala bago kumain ito? Kung kumakain ka nito, dapat mo munang mapanood ang video na ito. Dahil sa video natin na ito ay aalamin natin ang mga babala tungkol sa dahon ng sili, mga nakakamanghang benepisyo at mga lutuing dapat gawin sa dahon ng sili. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Sa kulturang Pilipino, hindi lamang ang anghang ng bunga ng sili ang kinikilala. Ang mga dahon nito ay naging bahagi na ng ating mga traditional na lutuin, mula sa tinola hanggang sa mga herbal na panggamot. Ngunit sa likod ng lunti ang kulay na ito, may mga babalang dapat nating pakinggan. Dahil ang halamang gamot, kapag maling nagamit ay maaaring maging lason. Narito ang mga babala bago kumain ng dahon ng sili. Polusyon sa ibabaw ng dahon. Maraming sili sa palengke ang dumaan sa matinding paggamit ng kemikal o pistedyo upang hindi pistihin. Ang pagkain ng dahon na hindi nahugasang mabuti ay maaaring magdulot ng seryosong pagkalason, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kaya naman upang maiwasan ito, hugasan ng maigi ang mga dahon o piliin ang mga organic na hindi ginamitan ng pesticide. Reaksyon ng tiyan. Bagaman hindi kasing anghang ng bunga, ang dahon ng sili ay nagtataglay pa rin ng mga compounds na maaaring magpataas ng acid sa loob ng ating sikmura. Para sa may mga iniindang GERD, hyperacidity o ulcer, ang labis na pagkain nito ay maaaring mag-trigger ng heartburn o matinding iritasyon sa lining ng tiyan. Dapat ding mag-ingat ang mga may allergy. Hindi lahat ng katawan ay pare-pareho ang pagtanggap. May mga individual na may hypersensitivity sa mga halaman sa ilalim ng pamilyang Solanaceae. Ang simpleng paghawak o pagkain ng dahon ng sili ay maaaring magdulot ng pangangati, pamamantal, o pamamaga ng lalamunan sa mga taong may allergy. Pero alam nyo ba na ang dahon ng sili ay isa sa pinakamasustansyang gulay sa ating bakuran? Ito ay mayaman sa vitamin A para sa malinaw na paningin at vitamin C upang palakasin ang ating immune system laban sa mga sakit. Higit pa rito, ito ay punong-puno ng antioxidants na lumalaban sa mga free radicals. Ang mga free radicals ang mga sanhi ng mabilis na pagtanda at pagkasira ng ating mga cells. Ang dahon ng sili ay maaaring maging lunas sa pamamaga at rayuma. Sa tradisyonal na medisina, ang dahon ng sili ay kilala bilang natural na anti-inflammatory. Ang taglay nitong phytochemicals ay nakakatulong na bawasan ang pamamaga sa katawan. Sa ibang lugar, ang pinainit na dahon ng sili ay ginagamit na pantapal o poultice para maibsan ang kirot ng rayuma at sakit ng kalamnan. Maaari itong makatulong sa panunaw at diabetes. Hindi lang ito pampasarap ng sabaw. Ang dahon ng sili ay nakakatulong din sa ating panunaw sa pamamagitan ng pag-stimulate ng digestive enzyme. Lumalabas din sa ilang pag-aaral na may kakayahan itong tumulong sa pag-regulate ng blood sugar levels, na isang magandang balita para sa mga nagnanais iwasan ang banta ng diabetes. Proteksyon sa puso. Bukod sa pagiging mababa sa calories, ang dahon ng sili ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol. Ito ay nagsisilbing natural na proteksyon para sa ating puso. Pinapanatiling maayos ang daloy ng dugo at iniiwasan ang pagbabara ng mga ugat. Ilan sa mga inirerekomenda na masustansyang recipe para sa dahon ng sili ay ang mga sumusunod: tinulang manok, ginisang dahon ng sili na may hipon o isda, dahon ng sili omelette, dahon ng sili tea, at ginataang dahon ng sili. Mahalagang paalala sa paghahanda. Ibabad sa tubig na may kunting asin o suka ang mga dahon bago lutuin upang matanggal
ang anumang pesticide o maliliit na insekto. Iwasang i-overcook. Panatilihing vibrant green ang kulay sa pagluluto. At piliin ang sariwa. Mas mataas ang sustansya ng mga dahong kapipitas lamang kaysa sa mga lantana. Ang dahon ng sili ay patunay na ang kalikasan ay may sapat na kakayahang alagaan tayo. Isang munting dahon, ngunit may nambuhalang benepisyo para sa ating kalusugan. Ngunit ang karunungan sa paggamit nito ang magliligtas sa atin. Huwag basta-basta sumubok dahil lamang sa sabi-sabi. Kilalanin ang iyong katawan, suriin ang pinagmulan ng iyong pagkain, at higit sa lahat, maging mapanuri dahil ligtas ang may alam. Ano ang masabi mo sa dahon ng sili? Kumakain ka din ba nito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like ito para madami pa ang makapanood ng video na ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.